Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, pitsa 31 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimiyentod sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Itong anahon attorney, itong weather update. Iya sa tong linya partner si ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Visayas, Sir Everjohn Tenyo. May buntag Sir Everjohn. Mayong buntag sa loob, ma'am. Magandang buntag sa akong tanang tingpaminaw. Kini ang pinaka-latest weather update para karong adlaw. Ang ridge sa high pressure area ang padang nakapekto sa may northern luzon. Samtang ang nabiling bahid sa Ragod, makasinati ihapon sa maayong tempo sa panahon. Makasinati kita o panagsang mapanganurog dito sa kapanganurong kalangitan. Ibanan sa mga patak-patak na taguan, panunggong ang pila, tungod yapon sa mga local thunderstorms. Timli ang kalit at magtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta sa mga giliw na doon nakita yung masingatik ng severe thunderstorm. Pagkat sa mayong magpabilintang naman tayo sa mga assurances at advisories hindi pagamas ikandinghi sa DOST Pag-asa. Upal sa kahintang sa panghangin ng kadagatan, ang Timbuk Visayas makasinati gihapon sa hining ito sa kasarangan ng paghurog sa hangin, yung nagagikan sa silangan ito sa amihan ng silangan, ginangatong kadagatan, doon na pusinig ito sa kasarangan ang mga paghurog. Ang temperatura para sa Cebu, parang adlaw, nasa 26 hanggang 31 degrees Celsius, samtang ang heat index forecast posibleng mosaka sa 34 degrees. Ang 34 degrees Celsius ana kana sa extreme caution category, mao posibleng gihapon heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke sa mga ngayon na magpabiling ang dugay sa ilalom sa init sa adlaw. Mas maayong gikaya nato ang oras sa alas 3 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, kung magdala kita og mga palangga laban sa kainit na adlaw sama na lang sa kalo o tayong o mag-inom og tubig para hydrated ang lawas time sa time. Ang atong dagat karong adlaw motawag ang alas 10:55 sa buntag ug mohanap pod alas 4:18 sa hapon. Philippine Standard Time nakita sa 8:07 AM o ang atong haring adlaw motawag ang alas 5:55 sa hapon. Kung kanang latest, kita din sa likas para sa Visayas, kinis ka din yung nagpapiling na sa pagbabagong panahon at may pag-asa sa saktong informasyon. Salamat mo, maayong buntag. Dagang salamat Sir Everjohn Tenyo ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan, murag ang ato ang weather forecaster. Klaro gyud nga naa sa Mactan nag-broadcast kay gibawd-bawd ug apil. High tide siguro karon no. Bawd-bawd ang tingog. Oh, so amang kaayo yung major difference but medyo kuan lang kanang mag-out lang ihang tingog. Murag na ay technical issue. I'm not sure if it's sa atoa or dito ba sa ilahang hobby. Pero sa akong nadunggan partner sa iyang giingon, drink plenty of water kuno to stay hydrated kay mag-expect ang heat index posible pa kuno nga mosaka. Okay. Pwede day ka ma-translator attorney Pwede ko. kaayo partner Naay mga ta inaana, translator bawd-bawd, no? Bisag nay bawd maka-translate gihapon ta. Wow, nindot in fairness. Oh. So ang iyang forecast kagahapon ug karon mo to ang main difference nga napun-an na og tubig. Kay same naman ingon man siya gahapon na this week kuno mag-expect tag pagtaas sa heat index and kanang mo stay indoors from 10 a.m. to 3 in the afternoon. But Yes. napun-an og
Drink lots of water. Di ba? Sa pagpabagong-bagong panahon. May Sa pag-asa pa rin. pagpagong audio, naalangya po yung pag-asa. Aritas atong front pages. Okay, itong unahon sa Sunstar Daily. Cebu bets on solar to dodge oil crisis. Sa super balita, siyam ka driver nahagbong sa drug test. Sa The Freeman, as Middle East tensions escalate, rising prices, unemployment. Sa Banat News, siyam ka driver positibo sa drug test, mga bus o taxi driver sa CSBT o CNBT. Cebu South Bus and Cebu Yes. North Bus terminals. Sa Philippine Daily Inquirer, business groups push for new fuel sources and subsidies. Sa The Philippine Star, BBM orders government offices reduce power and fuel use. Sa Manila Bulletin, CAAP places regional airports on a high alert as Holy Week exodus begins. Og sa Tempo, deadly encounter, soldier killed, female rebel captured in Mindoro clash. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mapagbalik ka may padangat kaniya itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the So I choose Maria Claire as my patron saint. He's starting by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you and weakness seems so great, the Lord delights in using the humble for His sake. Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho aron di ta maglisod. Ni nga pa nga si Pili. Magtabang pa siya nato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20,000 nga kung gihatag nimo.
biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati. Sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sala. Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka. Kay nako, and don't worry! Unsa ba yun? Sana ko nila! Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng maratag ng Si Lilian. Magaling tali! Si, magaling tali! Yes, sir, ah! Oh, thank you. Nahadlok ko. Kabasa di na ko ni mo dawatan ko balik. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy karon sa mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, bus, taxi ug VHI drivers ug konduktor gipaubos sa kinalit nga drug test sa PDEA 7 uban sa LTO 7 ug mga ahensya sa gobyerno. Siyam ka mga driver nagpositibo sa paggamit og shabu. Ang kasayuran ni ni Arnold Bustamante. Aron pa siguro nga luwas ang mga manakayay nga mamauli sa nagtagsatagsa ka mga probinsya sa Visayas nunod sa pagtimaan sa Semana Santa, ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug ang mga kagamanan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo bilusan og kinalit nga drug test sa mga driver sa bus, taxi ug VHIR sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal karong adlaw. Ang mga drug test kabahin kini sa Oplan Harabas kag gipatuman sa PDEA 7 aron pagsusi kung wala bay driver o konduktor nga tigabitan sa legal nga drugas nga peligro sa disgrasya sa kadalanan. Gipaybaw sa PDEA 7 nga mapud ngadto sa 347 ka mga drivers o konduktor ang nahuman na sa pag-drug test. 127 nini sa South Bus Terminal samtang 150 ang sa North Bus ug dunay siyam aga migawas nga nagpositibo sa paggamit og shabu. 3 ka taxi driver ug 5 ka bus drivers ang nagpositibo sa South Bus samtang usa-usab ka taxi driver sa North Bus. Mato ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga aga mga migawas nga resulta nga positibo sa drug test, ila pa kini nga ipaubos sa confirmatory test ug kung mao gihapon ang resulta ila kini nga iduso sa local government unit sama sa kagamanan sa syudad sa Sugbo nga dunay programa niadtong mga tigamitan sa illegal nga drugas. Ang katong mga nag-positive, we will refer it to the local government unit here, maybe in Cebu, Cebu City para magkaroon ng assessment unsay akma nga intervention for them. Apan gipahibaw sa Regional Director sa LTO 7 Attorney Wendell Dinglasan nga ma-revoke yun ang lisensya sa driver o konduktor nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga drugas. Mato ni Dinglasan nga dili mohatag og second chance ang LTO sa mga driver nga masuta nga kinitigamitan sa illegal nga drugas tungod kay seguridad sa mga pasahero ang ilang gihatagan og proteksyon. Samtang ang direktor sa LTFRB 7 abusamin matuan mibutyag nga mahimo nga magatubang usab og sanksyon ang operator sa mga nagpositibo sa drug test. So number one, ang pwede ko lang sabihin is yung sanction namin administratively sa LTO. Pag nag-positive yan, automatic revocation yan sa amin. But without prejudice to other penalties and punishment sa PNP, sa korte natin, according to law. The revocation agad, wala yes. ng warning po? Wala na. Bakit wala ng warning po? Seryoso po kasi ang pag-positive eh. It's directly connected to the safety of our public. Ang natural, if proven na after the confirmatory test, na positive nga sila na gumagamit ng droga, definitely may liability yung ating operator. Ipasalig usab ni Dinglasan nga dunay mga personel sa LTO 7 sa kadalanan uban sa ilang counterpart nga mag-checkpoint aron masiguro nga ang mga sakyanan nga nagbiyahe ug dunay mga sakay nga mga pasahero luwas ba kini nga sakyan. Ang natin diyan is
meron kami mga points, checkpoints, certain points na pinapadala ko yung mga tao. I hope the public would understand na pagka talaga Semana Santa, medyo malaki yung presence ng law enforcement. Ipagdadawan nga magsugod na ang pagdagsa sa mga pasahero nga mamauli sa probinsya aron dito magtimaan sa Semana Santa uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Hugot nga seguridad ang ipatuban sa kapulisan sa mga bus terminal sa Sugbo, gani doon mga sniffing dogs ang ilang ipang deploy aron pagsusi sa mga bagahe. Walay no makadawat og hulga ang kapulisan ning panahon sa Semana Santa. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin mga kadagkuan sa Central Visayas nangayo og mas klarong lagda gikan sa gobyerno aron pagpangandam sa bating epekto sa global fuel crisis. Nahimong pahimangno ang matagamtaman or subay kini sa nahimong pahimangno nga matagamtaman sa tanang sektor ang resulta sa nagpadayong gubot didto sa Middle East. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gituki sa forum og full council meeting sa Regional Development Council 7 ang mamahimong epekto ngadto sa Pilipinas ug sa Central Visayas ang nasinating global fuel crisis. Tungod dini nagpanagang ang mga lokal nga kagamhanan ug mga ahensya sa gobyerno sa mamahimong bating epekto ngadto sa lokalidad kun ugaling mo grabe pa ang gubot sa Middle East diin nabutang sa alanganin ang supply sa crude oil. Gitaho sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev nga mosamot og kamahal ang petrolyo sa mosunod pang mga buwan kung magpadayon ng gubot tali sa Amerika, Israel ug Iran. Moresulta usab kini sa mas mahal nga presyo sa mga palaliton ug serbisyo, hinay kaayo nga tubo sa ekonomiya ug samot nga pagminos sa remittances ug tourist arrivals dinhi sa nasod. Maapektuhan kadugayan ang ubang sektor sama sa construction ug manufacturing ug maamong kadugayan ang panginabuhian sa uban. For our retail trade, MSMEs, they might face a double squeeze. So a squeeze from the supply side as production cost increases, importation cost increases. The dollar is actually at around 60.7 pesos right now. Then aside from that, households will save some money for rainy days. So discretionary spending will reduce. Pipila sa mga sugyot gikan sa local chief executives ang mas klarong panahon og patakaran gikan sa gobyerno bahin sa pagpanghatag og hinabang ngadto sa mga apektado sa krisis isip usa sa mga short-term solutions. Samtang gingusgan sa RDC7 ang pagbaton og renewable energy og dugang pa mga lagda aron natagan og lugway ang paggamit og mga electronic vehicles. May pasalig ang chairperson sa RDC7 nga si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga maigmaton sila sa paggamit sa panudlanan aron pagtabang sa mga sektor nga naamong sa krisis. The ongoing war in the Middle East and attendant disruption in oil, energy, and other suppliers call for greater prudence, efficiency, and accountability in our resource use. Nakita usab ni DepDev 7 Director Jennifer Bretanya nga kinanglanon ang mga pulisiya sa gobyerno og dugang recommendations aron himuong giya sa pagpatuman sa mga mas mahinungdanong lakang karon. For us, the Region 7, we already started in 2025 with the twin disasters that we faced, and now by the opening of 2026, we are also facing another global headwind, this time global impact. And that would be the Middle East crisis, and that's how important this activity this morning is. And Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, graduation sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Mandawi gisugdan. Nagpatuman usab og austerity measures subay sa krisis nga giatubang tungod sa kagubot sa Middle East. Ang kasayuran ni Mary Rose Sagarino. Nitapos na ang mga tinunaan sa grade 6 sa Mandawi City Central Elementary School. Gipahigayon kaganinang buntag ang graduation ceremony sa moabot sa 500 ka mga tinunaan. Gipatuman nga simple ang graduation, uniform lang ang gipasulob. Ang eskwelahan aduna nay mga toga daan nga mao gipagamit sa mga estudyante. Ang mga magtutudlo, uniform rasab ang gisulob subay na sa austerity measures nga gipatuman. Buwan lang, swerte lang si Central because we have our own togas. So ilaha, murag libre na lang na sila.
Unya ang teacher sad nag-uniform ra gyud. Uniform. Oo, para walay gasto. Usa sa mga ni-graduate si Nathaniel Oxtero Pagal, bisan sa pagmahal sa mga panaliton, mag-andam lang gihapon sila alang sa espesyal nga kasaulugan. Na mag-celebrate gyapon bisan og crisis kay once in a naman na siya. Karon ug ugmang adlaw ang graduation sa pampublikong tunghaan sa elementarya ug high school sa syudad sa Mandawi. Tuyong sayo sa buntag ang graduation aron makalikay sa grabing init sa panahon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, direktang biyahe gikan sa Sugbo paingon sa Guangzhou, China, gibalik pagsaka sa tourist arrivals gilauman sa lalawigan sa Sugbo subay sa maong kalambuan. Ang kasayuran nihatod ni RV Veloso. Gilantaw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang padayong pagsaka sa travel demand gumikan sa pagbalik na sa biyahe nga may ruta sa Sugbo paingon sa Guangzhou, Fujian, China, pinaagi sa Xiamen Airlines. Gilauman nga ang bag-ong kalambuan magbukas sa laing oportunidad sa pagpalambo sa turismo ug business linkages tungod sa direktang biyahe. Kagahapon, giabi-abi sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-abot sa naasong flight diha sa Mactan Cebu International Airport. Ang maong ruta mag-operate kini kaduha sa usa ka semana matag Martes ug Sabado. Kini agig suporta sa turismo sa 14-day visa-free entry policy nga gipatuman sa Chinese tourist aron nga mas dali alang kanila ang pagbiyahe paingon sa Sugbo. Subay sa maong kalihukan ang flight MF8695 gikan sa Guangzhou Jinjiang International Airport maoy gihimuan sa ceremonial water cannon salute din si Cebu Governor Pamela Baricuatro usab ang misugat ug mipagikan sa mga pasahero sa flight MF8696. We continue that legacy in opening our doors wider to the world and strengthening our ties with our friends in Guangzhou and across China. This initiative is not just about increasing visitor arrivals. It is about building meaningful exchanges of culture, ideas, and opportunities. It is about creating pathway for businesses to grow, for communities to benefit, and for relationships to deepen. We extend our deepest appreciation. Lakip sa mitambong sa maong kalihukan sila si Chinese Consul General Zhang Zhen, Xiamen Airlines General Manager Hu Bin ug Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr. ingon man ang mga board members sa sangguniang panlalawigan. Kahinumduman nga temporaryong gipahunong ang biyahe gikan sa Guangzhou paingon sa Sugbo tungod kini sa COVID-19 pandemic. I'm so proud to take today's chance to reaffirm the long-standing friendship between our two peoples. Our ties are deeply rooted in people's friendship, in shared interests, and a common desire for peace and prosperity. RV Veloso, CCTN News. Sa atong katapusang balita, konsehal sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Balamban kinsa gitumbok nga mastermind niadtong suway pagpatay sa kauban rasab niyang konsehal ang nasikop pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte. Armas ug granada nakuha sud sa panimalay sa kapulisan sa Balamban niadtong Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gitumbok ka mastermind sa pagpusil sa usa ka konsehal sa barangay Luca sa lungsod sa Balamban. Narakpan sa Balamban Municipal Police Station, pinasikat sa search warrant nga giluwatan sa korte alas 3:10 sa hapon nitong Sabado sa balay nini sa barangay Luca sa bang lungsod ug nasakmitan kining mga armas ug bala granada. Ang suspitsado gilang nga si Carlo Ripdos Maunis alias Kukong, 39 anyos, konsehal sa barangay Lucas sa Balamban. Ang Balamban Municipal Police Station mi-apply kining search warrant ngadto sa korte human makarabat og impormasyon nga nagtener ang mao nga konsehal og armas ug granada. Soberan ni Misyo Gilayon ang RTC Branch 8 sa Dakbayan sa Toledo og search warrant batok sa konsehal sa Karapasan sa Republic Act 10591 atol sa pag-serve sa search warrant sa pagpangulo sa hepe nini nga si Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat ug sa ihang deputy nga si Police Captain John Kennedy Pahantoy nakuha sa mga personel sa Balamban
Balamban Municipal Police Station ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 4 ka mga bala ug usa ka granada. Si Konsehal Maunes ang gitumbok kaniadtong duha nga unang nadakpan nga may mastermind sa pagpusil kang Konsehal Renato Tribunalo alias Boy niadtong Pebrero 19, 2026. Si Konsehal Tribunalo naangol sa mong suway nga pagpatay sa dihag naigo siya siyang dughan human mabantang ang mga dagway sa mga suspitsado sa CCTV camera sa bang lungsod dali ni nga nailhan sa Balamban Municipal Police Station ug pagka Pebrero 22, 2026 nadakpan ang mga suspitsado nga silang Robert Alcantara 42 nga may gunman, Roger Doncilio 49 nga may driver sa motor nga may gihimong getaway vehicle. Gitugan sa mga suspitsado nga gi-hire sila ni Konsehal Maunes nga patyon si Konsehal Tribunalo bugti sa suhol nga 30,000 pesos apan human sa pagpamusil igulang sila nga gihatangan og 2,000 pesos. Ang mao nga konsehal nga mastermind kasamtangan nga gigustorya sa Balamban Municipal Police Station samtang ang mga nasakmit nga ebidensya ilabi na ang granada giturn over kini sa Explosive Ordnance Disposal sa PNP. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nihipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Nga medyo apeke pa man ta sa oras partner, apeke pa man ta sa murag benignet. Apeke. Unsa man gyud sakto spelling sa benignet? Na kung ako kay Cebuano man ko sa purohon ako na ay. Puros ay no. Ay uban. Basa ra katong benignet. Bitaw no, marag dele lang. Dele lang. Nya, kaya nilagyan ta magka-dele ani. Go break sa mi kadiyot sa pagbalik mga pagisgot-isgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem.
Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, nilag gamay niya arita sa Ang TV or ang Angkor? tungos binignit. Wow, wala mo gyud binignit. Walay binignit atong hisgutan partner kining Basig kuan. Bati po ang binignit after Holy Week, no? Dapat Holy Week kitsa kanon. ambot na may uban ganahan sila bugnaw kana maugmaan. Okay Ice cream na na. Ice cream. Di na, halo-halo na na. Unsa humba ni Kap din. Alalaw. Sige ka diha. Wala man na siya inana. Mao lagi mo lagi dungog mo na siya ngiyang humba lami kaayo. Dilim na ka mo umluto ako mga mama. Ang diri gyapon tas problema sa kuan partner, gasolina, krudo, ug uban pa. Kay dunay kuan katong sa full council meeting sa Regional Development Council diin tambong ang mga dagkong opisyalis sa nagkadaiyang mga local government units dinhi sa tunga-tungang Kabisayan, no? Ngayo sila og katin-awan gikan sa mga opisyalis sa national government agencies partner nga asa man gyud inyong timeline sa fuel subsidy? Asa man inyong timeline sa water rationing kay padayon mi diri nga nagsuffer nya murag wa pa man mi giri gipahibaw kung kanus-a gyud mo mang-distribute diri. Nya ongoing namang crisis, feel naman kaayo namo sa mga driver. Ako sang pangutana ba nganong mangutana man mo ing apartment mo? Kana maghuwat lang sa day mo unsay lihok sa taas, di sa di mo mohimog inyong kauglingon diri. Ang ila gurong pasabot partner kato bitawng gi-promise ni sa national government nga ayuda katong billion nga amount of ayuda ba nga supposedly i-down, I don't know if i-download ba ni siya or ang national government agencies mismo ang mo distribute kay National government agencies ang mo distribute in with the coordination. DSWD in partnership with the DOTR. Okay. Yeah, but for sure partner makig-alayo na sila sa mga LGUs kay sa pag-determine sa mga kuan, sa It mga depends on the sector. okay. Kaya kung moingon kag bus and taxis, naman na sila operators attorney and most of the time under na sila sa kana sila is under LTFRB. Ang under sa LGU kay tricycle ra. Okay. So, and the rest kay but ang ako naibaw-an mga good partner if ever na i-implement nga project ang national government nga agency sama aning DOTR, DSWD kay makigkuan na sila murag in coordination with the local government unit. Mao na karon sila si Mayor Nestor, si GovPam dito sa RDC Full Council meeting kagahapon ba ngayo sila og katin-awan nga asa man inyong concrete nga timelines for fuel subsidy distribution nya asa man ni og para aning potential nga pagrasyon sa mga gasolina sa gasolina. Kana nung pagrasyon kay murag makatabang gyud ang LGU ana kay ang mga BPLO baya they do constant nga mga visits and monitoring and when their work they do actually. Okay. And when they end the kanang licensing renewal, the rest of the year mao man na ilahang pag-conduct og mga visits kung naba gi-display ba gyud inyong business permit prominently in your workplaces. So kana mga inana. Mo ni giuyog ni Mayor Archibald tong taga national government. Uy.
Yan na siya. Nakunoy sense of urgency ba? Yan na siya nga, situation. huy. Yan na. Ako ara sa to kay yung ko mga- underscore the urgency. So, Bitaw. Kuyawan sa tanim mo. Kaya ito, ni ana, good, bro. Mato ni Mayor Archibald, we understand that from now until June, there is a constant increase in prices. Yeah, for example, ang diesel kuno naabot nag 129 per liter. 150 na siya. 150 na di ay siya latest. That's very high enough for our drivers. Kaya I think especially kining mga karaan nga unit no katong mga public utility jeepneys, katong mga old jeepneys nga pa na face out ang ilaham yung gamiton kay krudo man gyud to. So, gi-question ni Mayor Archibald kung whether kining fuel stabilization or rationing program is na ba ni na is this Actually in gani place? mas may man gani og gihimo na unta na while nagsigig panghatag og subsidy kay kanang rationing makaingon gid ta nga mas easier siguro no kay naara kay limits is set and you just need to put people to guard or to monitor. Yeah. Rationing, but I think in the long run, partner jud ang ako agad ani is mao lagi ni na proposal si Senator Bam Aquino sad nga i-appeal kuno niyang gasoline, diesel o petroleum products as basic necessities. Kay kung ma-appeal man gud siya as basic necessities, partner, kay makuha na siya doon na control ang gobyerno as to the price movement. Kay sa pagkakaroon man gud ang doon na control ang gobyerno sa kanilang mga basic necessities sama sa kaning bugas, kanang mga groceries nga atong makit-an. So niya nga na may oil deregulation law. Mao na sa partner, but a law can always be amended man, partner, depende sa kining call of the times. Pero dugay pa kay na attorney niya. It will Sige take na time. tagkuan, di ba? Agi pa na, mag-voting pa na, pila pa na ka kuan ida sa floor. Yeah, mao hinuon dili kayo siya murag dili siya immediately responsive sa problema, partner. Kung itandi aning mga price freeze. Pero mao ra man gyapon na attorney kaniya giingon nga price freeze kanang sama sa tong giingon ganyan nindot kay paminawon. Ang pangutana nikaging bagyo or tingnan Kinsa may nikaging ani? Kitay nikaging pagbayad. Ay ang nikaging. Bitaw kay kanang nindot man sayo na kay paminawon baka na maingon tag ang lead sa balita nga Filipino families can breathe a small sigh of relief. Ay, gamay ra noon kay mahal man gyapon kay ang DTI ko noon i-announce na ang mga major companies have agreed to delay price increases. Up to April 16. 17 but may na lang attorney. Up to dito Pero ang pangutana diha, who is really monitoring? Kaya ba pag-monitor or ni dawat ra sa tag? Boy dito ay wa man sad mitaw. Oo na pero What is litaw? Wa mitaw kinsa man say mo monitor di na mo monitor tanan. Well, I think kani mga ingon ani no, it is best to reward those who are doing it and also go after those who are taking advantage of the crisis. Kay kanang makita amsad nimo din ha. Kana that to me is the real corporate social responsibility. Yeah, ang kana bitong nga in times of ani gyud nga mga sitwasyon nga dili lang bitaw siya on paper lang or pakitang tao PR kaayo nga kana jud ipatagamtam jud kung unsa gyud sense of social responsibility for corporations. Bisan og kuan attorney, bisan lag dili mo decrease bisag way rollback basta wa lang ni increase. Mara ginana ba? Kay ang kaning ilang gipang mention nga companies apil man ang Nestle, San Miguel, Universal Robina. So, ang ila ko nung gi-cover nga items, mga dilata, kape, sabon, panglaba. So, para na ko, dako nasad ka ng tabang. Dako ng tabang, partner, kay kini man mga basic na to nga mga palaliton, na usually maoy ato ang paliton dito sa groceries, mga canned sardines, canned meat. So, that's good. And then, katong taas-taas ang listahan sa mga kuansad, mga katong imong mga giingon nga participating corporations para sa commodity prices. Daghan din as like mga products pod nga magamit gid sa mga panimalay. So but mo lagi na kinsay nagmonitor kay una murag kini siya murag kung naalay meeting or kung na investigation or kung napangutana lang and then ang source moingon ra sa una antay price increase until April 16 but no one really goes out
even ang journalist siguro, ang journalist pwede siguro niya ma-verify. Makasuroy, oo. Pwede man niya masuroy, Or, ma-compare ang mga prices. You can put up a QR code that you will circulate so that consumers themselves can report whether or not this is true. Kana, murag nindot na sa partner nga Para consumers makita nimo. mismo kay sila man didto gyoy naka-experience sa price increase if ever Sila may magaling mangumpra. price increase. Sila pa, napay kamera. Kasagaran na may mga phones with camera. So then you already have evidence. Kung ituman ba yun or wala ba. Kay ang mga tao, kasagaran, anad biya ta ito nag-asa tatig kumprahan at turata. So makabaw gid ka kung, uy, ni mahal man or ni gamay man. Pero kani partner ba, maglibog jud ko aning statement kay karon na sad ang DOE ni ingon ni assure sa publiko no nga fuel supply is stable. How can you say that fuel supply is stable when the prices are going up? And kanang the abundance lang siguro, attorney, not the price. Balik na sa dana kay i-explain na partner bi kay ang kung nahibaw-an ra ba sa kating economics kay kung gamay ra ang kuan, ang supply mo increase ang price. Ya, kung taasad ang supply mo decrease ang price. I think what they mean is the stocks nga naa sa atua. Enough pa for a certain period siguro. Dili ang presyo murag more on do na pabatay na habiling supply nga magamit for the next 2 weeks, for the next 2 months. Kung inana, so supply is stable for the time being. But it does not have any bearing on the price. Okay. Sige, ato na ipasabot kay basig. Same na sa mong giingon nga April 16 price freeze, pero wala pud kay way of knowing kung tanan bang increase nga ila untang ibubo from April 1 to April 16 ug ila pong iharus og patong inig April 17 mo ra gyapon. Yeah, and naiuban ra ba nga katong imong giingon ganina no, mga kuan ba unscrupulous nga mga businessmen ba nga mag-hoard kay unya pa ipagawas kung grabe na gyud ang kuan kay in the name lagi of business. Supply and demand. And kanang bad economics kay pahimuslanon man. So matud ni Secretary Garin sa DOE nga pinaagi kuno sa Philippine National Oil Company or PNOC ang gobyerno, ang DOE nakapalit ni siya og 1.042 million barrels of diesel nga equivalent kuno sa 165.7 million liters nga delivery gikan or padong na sa entero Abril. Katong sa Russia ni? Lahi sadto sa partner kini kay April man ni naabot naman tong sa Russia. Although napatoy additional nga shipments unya kini kuno na identify na matud pa ni Secretary Garin ang implementing agency, secured na ang funding, streamlined na kuno ang procurement procedures. So in other words, okay na gyud. So sa iya paglantaw. Ay paminaw. Murang sa man natay crisis o wa kay paspas ra kay mo da. Paspas kay inay. It sounds so nice. Looks so good on paper. So kanilang pero mo lagi na pila sa ka matter book of ang semantics. coming attorney, pila ka liters? Kini siya ang shipment kuno in April mo niyang giingon for April 165.7 million liters. Wow. Or 1.042 million barrels of diesel. Diesel ni siya ha nga na procure sa gobyerno pinaagi sa PNOC. Akong gitan-o atong pilang makonsume sa Pilipinas nga diesel per day is 33 million liters na gudaan. So in a month mga 960 million to 1 billion. So kung imo nang i-convert nindot ka siya paminawon in billions, but how much do we have and how many months do we still have ample supply of diesel? To last nya to think pag yun partner kini di ay tong deliveries kay dili man sa ning makausahon ra og deliver di ay in phases di ay kuno. So kita na lang, if we read between the lines, there is really a problem with supply even if if they were saying for the time being. Moya akong point, attorney, it's so easy to give numbers, so easy to project nga we're on top of the situation, but let us also kanang be transparent. Pareha na nindot kay paminawon kay in billions magtuog kita daghan gyud kay ini. Unya og imong susihon, it takes just one click sa Google kung pila man gyud ang average nga mahurot sa Pilipinas nga litro sa diesel sa usa lang ka adlaw or sa usa ka buwan, and if that is really nindot paminawon ba kung inaana ang imong pagtan-aw. Gi-mention sa ni Secretary Garin tong namogoy mga reports nga no man ni DOE nga
ang increase sa Luzon dili man same sa increase in Cebu and the Visayas na may lahi-lahi man kuno ang fuel price adjustments. Napariyaram na tanag presyo. Nga kung ang i-report nga mag-increase lang og 2 digits nga mao ni 10 pesos to 15 pesos, ari na 20 pesos na lahi-lahi kuno ni may vary across the country including in Cebu. Ni-mention ni ang Cebu. In Cebu kuno estimates for pump prices are guide ra kuno na ang mga estimates. In fairness sa mga reports sad good kung ato jung basahon ang balita, i-mention man gid nga estimates sa sadna. But actual prices in for example diri sa Cebu ug other areas may differ depending on the type of station and distributor. Tinuod bitaw partner kay kung adto ka sa mga naay branded jud nga mga limpyo-limpyo og produkto, I don't know kay mao na ilang giingon. limpyo Kanang sa pero big ang bot three. good. Oh, kanang big 3 kay limpyo kuno niya ay lugi na unta na mga gagmay nga kuan kung dili na kuan nila dili na makapadagan og sakyanan, but kini in Cebu may differ on the type of station and distributor niya gi pahimangnuan sa niya ang mga konsumidor nga doon na joy mga regional variation sa presyo. But here in Cebu partner wala naa pa may kuano mahal lang yun. Kay numdum ko before gipanawag na silang Governor Gwen gipangasabaan kay nganong mahal. Ang mga gasoline big three. distributors. Gapiti-piti kay bawo nakatong Gwen ako manumduman nato pag reporter nako is nagitoy calculators and tapad. Unsa man ni pandemic? Dili Pandemic before time? pag yun gipanawag niya na sila ano man gyud nga mahal. Nagkatawa na lang gud ko ato kay wa ko nag-expect ba. Punga sa tug explain sila. But wag gyapon, mahal gyapon. Pero mo nang maagi kag mo albual, maka nakalaborato laging gasolina diri per line sa kay attorney kag Cebu City. Wanto lang kag mo albual para magpatubil no. Murag di na pud na siya mao. Ana pud na mao. Grabe man. Pero mo na siya. Medyo gipit ta karon and then ikaw partner, are you satisfied with how the administration of President Bongbong Marcos is addressing this crisis? Because this is a crisis. In a way, yes. Kay di ni sayon attorney oy walay may lakyan but kana lang karon nga nagsige na sila roll out sa ilang subsidies. Makaingon ko at least naglihok. But kita naam gyud na apan. But nganong driver sir ang gitutukan? Nga tanan man apektado. Kana lang akong pangutana when kung imo tong gipatuman ang katong kana bang subsidy imo pa nang gibubo ngadto sa tanan mga gasoline station pananglitan mo ingon ka attorney nga kaya kuha man ning administrasyon dapat ang diesel kutob ra gitag 90 any price nga mulapas ana ang gobyerno na mo sa instead of providing it to the drivers ako'y sarap anang habilin kung maabot tag 120 sige ang gobyerno mo bayad ana pero i-limit ang gasolina for every person in a week maura ni imong allowable nga gidaghanon and rationing rationing and in that way partner ang tanan makatagamtam bisan pag gamit og gasolina pero maingon sa tumong away mo sakyanan ngano man na wa man may sakyanan but dili mo increase ang plite kay di man kakapatuman kay gisubsidize man sa gobyerno ang presyo sa kuan. So in other words maka-benefit ra gihapon sila. Maka-benepisyo gyud bisag wa sila sakyanan. So way patuman nga increase gisubsidize sa gobyerno ang gasolina nay rationing ipatuman. Pero inukando tabar. Dili ka presidente. Di makauna-una lang ko ba nga why not, di ba? Yeah, kay kuan man good. If you recall, ikaw siguro ang mas naay point of view ani kay you have been here. Well, in the world. In the world for nila ta mag-isgot pero ubay-ubay na ka mga administrasyon ba ang crisis man good partner dili man gud siya something karon na nahitabo. For example, immediately sa panahon ni Tatay Digong ni Sir Rodel, ang pandemic was a crisis actually. It was a health emergency but also I think it was also I don't know if it was an economic emergency. But it was a crisis also because of the situation. And then, sa panahon ni Pinoy, I don't know kung but I can recall nga, panahon ni Fidel Ramos sa una, na Asian crisis po. Itong slump yun, economic crisis. And yet, we are here. Naka-survive ta nato, barely. Naka-survive ta atong tanan. So, unsa may mga natanawan nimo partner kung i-compare nimo ang action atong mga previous administration although lahi of course lahi man gyud ang scenario pero kining
enough ba ang action kay naarbay ingon nga imbis kuno nga i-focus diha ang problema sa oil, sige naman kuno sila impeachment na may magsultian na. Mom sa na nagpasabot attorney nga kung mauro na yung problema mo na nila mo tutukan. I remember before PIO ko sa Cebu City, natoy gi-turn over man siguro nga something housing. I forgot na nga ni comment nga inyo man ang giuna nga ang mga dandri daghan kay libaong. So ako sa tiyan gipangutana nga you mean to say samtang nagpabilin pang nailibaong ang mga daan sa tibuok Cebu City di sa tamo atiman sa problema sa uban. So lain-lain man. Depende ra gyud na. Mo pa to nang na-term nga multitasking. Mo siguro na kinahanglan ipasabot yun usahay partner sa ilaha no. Ang unsay gibuhat ba kay just because we're doing this doesn't mean we're not doing that. Oh, but kasabot ko kaanay mo point kay nakoy nakitaan pud mga nagpost nga giuna gyud ang impeachment. Oo. Kanang dili pud ta kaingon kay fuel price increase. Wa man na nagpasabot nga mauro gyud ni atong tutukan kanira gyud. Okay. Kay sa balay bitaw magtrabaho pud tas balay or mag-atiman ta wa man na nagpasabot nga ang kinamagwangan nimong giatiman ang mangod unya na lang ka kay ako sa ning unahon kanisa. Nadjay mga times ngayon ana maybe ikaw maura na imong gitan-aw wa sad ka ni tan-aw sa lain nga gibuhat. Kay tan-aw nimo mo na nakakonsume basig tungod na sa imuha dihang kuan kining algorithm. Algorithm. Pero para nako attorney crisis kaning mga panahon sa kalisod mao ni pinakanindot nga barometro sa abilidad sa leader. O kung makasurvive ba ka, how you deal with it, kung di ba ka mag-meltdown. And people will remember that. Well, and that might also, especially kang President Marcos nga, he is now entering the last years of his administration, saan man taron 2026. So, he is building a legacy for his administration. After that, unsa may mahinumduman sa katawhang Pilipinon sa iyahang pamunuan. So, I think it's important nga the way that he addresses that. Nahimong kuan political analysis. But if you say legacy, the flood control investigation would have been a good legacy kung wala siya namumu adtong iyang giingon nga before magpasko na mapriso. Nga dagkong isda. Wala man. Wala. So, you still have time. You still can. You still have time nga pwede pa ka makapaprisog mga dagkog mga personality. But I don't think I don't think that will ever arrive that time or that will happen partner. Kay kung nahitabo pa, that was the perfect time katong sa una. Karon wala naman medyo ni mellow down ang sentimiento sa katawhan and then karon we are facing this crisis. So medyo bisan pag na ipapreso siguro I don't know if it would make the same impact as if iyan nagibuhat a few months back. Timing is everything. Yes. Well, tanaw na to, but mao lagi depende pod na sa imong position. Ug sa imong mga preferences. Paglantaw sa kinabuhi. Yes. Ya lantawon sa nato ang atong oras. Wa na tay oras at padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may danon nga pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 ng ingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon
makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa mahinungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subay. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi itong amahan, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Lemchua mo'y nagtapos sa ato ang tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, Tatay Dodong Lim Chua. Daghang salamat Sir Dennis Tabar, ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Oh, asa man imong i-greet? Naman kay i-greet. Na-greet na to ang kuan lagi ang daghan magukon nakit-an nga mga kuan partner ba mga ni graduate batch 2026. Ang mga kabataan nga ni graduate karon nga tuig nga school year batch 2026. Okay. At mga pahalipay sa mga ni graduate, mga nakapasar, congrats. Ug nag-move up. Nag-move up. Ang nag-move on, congrats san. kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Maluy ng Kanda Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all.